mo kining aking huling habilin na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso, ay ipinamigay ko lahat ng ito. Ang bahay na itinayo ko para sa aming pamilya sa loob ng 35 taon. Ang negosyong sinimulan ko mula sa wala na pinaghirapan ko araw at gabi. Ang lahat ng pinag-ipunan ko para sa kinabukasan ng aking kaisa-isang anak, lahat ng iyon ay wala na. Hindi dahil sa nalugi ako o dahil sa isang pagkakamali sa negosyo, kundi dahil pinili kong tanggalin ang lahat ng mamanahin niya. At ginawa ko ito sa mismong araw ng kanyang kasal. Ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay niya ay ginawa kong araw ng paghuhukom. Nakatayo ako ron. Sa gitna ng marangyang reception hall, hawak ang mikropono. Nakita ko ang mga mukha ng aming mga kamag-anak, ang mga ngiti nila, ang kanilang pagbati sa bagong kasal. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, alam kong may lason. Isang lason na inihanda ng sarili kong anak, si Isabel, at ng lalaking pinakasalan niya, si Marco. Ilang araw lang bago ang kasal, narinig ko ang mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Mga salitang tumusok sa puso ko na parang punyal at nagmula mismo sa bibig ng anak na pinalaki ko ng may pagmamahal at sakripisyo. Tinawag nila akong pabigat. Oo, isang pabigat. Habang pinaplano nila ang kanilang magarbong kinabukasan gamit ang pera ko, ako raw ay isa na lamang matandang pasanin na kailangan na lang nilang hintaying mawala. Narinig ko mismo sa kanila ang plano na pagkatapos ng kanilang honeymoon, idedeklara nila akong wala na sa tamang pag-iisip, kukunin ang lahat ng aking ari-arian at ikukulong ako sa isang mamahaling nursing home sa Tagaytay para doon na lang hintayin ang aking katapusan. Habang sila, magpapakasasa sa yaman na ako ang naghirap, walang utang na loob. Iyan ang tamang salita. Isang kataksilan na sumira sa lahat ng paniniwala ko tungkol sa pamilya. Pero ang hindi nila alam, ang matandang sa tingin nila ay mahina at ulyanin na ay nakikinig. Ang negosyanteng bumuo ng isang imperyo mula sa abo ay hindi ganoon kadaling pabagsakin. Ang kasal na inakala nilang simula ng kanilang tagumpay ay ginawa kong entablado para sa kanilang pagbagsak. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagbibigay ng hustisya. At ang kwentong ito ay ang kwento kung paano ko binawi ang lahat. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento sa ibaba. Nagsimula ang lahat sa isang regalo. Isang simpleng regalo na tanda ng pagmamahal ng isang ama. Nasa isang mamahaling alhasan ako sa Greenbelt. Pinipili ang perpektong regalo para sa kasal ni Isabel. Ang aking Isabel, ang kaisa-isa kong anak. Ang ilaw ng aking buhay mula nang pumanaw ang kanyang ina, si Elena, 10 taon na ang nakalipas. Para sa kanya ibibigay ko ang lahat. Walang halaga ang makakatumbas sa kaligayahan niya. Isang pares ng diamanteng hikaw ang nakakuha ng aking pansin. Kumikinang ito na parang mga bituin. Perpekto. Ito ang nababagay sa aking prinsesa. 850,000 piso. Malaking halaga. Oo, pero para sa espesyal na araw na ito, walang katumbas na presyo ang makikita kong suot niya ito habang naglalakad patungo sa altar. Habang maingat na binabalot ng sales lady ang hikaw, naramdaman ko ang kakaibang saya at lungkot. Saya dahil ikakasal na ang anak ko sa lalaking sa tingin ko ay mag-aalaga sa kanya. At lungkot dahil sana ay nandito si Elena para masaksihan ang sandaling ito. Siguradong matutuwa ang anak ninyo, sir, sabi ng sales lady. Ngumiti ako. Sana nga, sagot ko, puno ng pag-asa. Habang naglalakad ako palabas ng tindahan, pit-pit ang maliit na paper bag na may lamang pangarap para sa aking anak. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Inaasahan kong isa lamang itong text mula sa aking sekretarya o isang email tungkol sa negosyo. Pero hindi. Isang mensahe mula sa numerong hindi nakarehistro sa aking contacts. Pinuksan ko ito at ang mga salitang nakasulat ay nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. 2 maikling pangungusap na nagpabagsak sa lahat ng aking kasabikan.
Huwag kang pumunta sa kasal ng anak mo. Takbo! Tumayo ako roon sa gitna ng maraming tao sa mall pero parang nag-iisa lang ako. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe. Baka nagkamali lang. Baka para sa iba ito. Pero paano nalaman ng nagpadala na ikakasal ang anak ko? Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang paper bag na hawak ko ay biglang bumigat na para bang hindi na ito regalo, kundi isang paalala ng isang panganib na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong tawagan ang numero. Agad-agad. Kailangan ko ng sagot, pero walang sumasagot. Ring lang ito ng ring. Hanggang sa maputol ang linya. Sinubukan ko ulit. At ulit. Ganoon pa rin. Isang pakiramdam ng matinding kaba ang gumapang sa aking dibdib. Sino ito? Isang masamang biro? Isang kaaway sa negosyo? O isang babala, isang tunay na babala? Ang regalong dapat ay simbolo ng aking pagmamahal ay naging simbolo na ngayon ng aking kahinaan. May nakakaalam ng aking mga plano, may nakakaalam ng aking numero at gusto nila akong tumakbo, palayo sa sarili kong anak, palayo sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Hindi ko maintindihan, ang isip ko na sanay sa lohika at mga numero ay gulong-gulo. Ang puso ko na puno ng pagmamahal para kay Isabel ay nagsimulang pagdudahan ng lahat. Ang isang simpleng text message ay nagtanim ng isang binhi ng takot, isang takot na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. At yun pa lang ang simula. Umupo ako sa isang maliit na kapihan sa loob ng mall, ang tasa ng kape sa aking harapan ay unti-unting lumalamig. Hindi ko ito magalaw. Ang aking mga mata ay nakatutok lamang sa telepono ko na parang isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Ang paper bag mula sa alhasan na naglalaman ng hikaw para kay Isabel ay nakapatong sa tabi ko. Parang isang paalala ng normalidad na bigla na lang ninakaw sa akin. Ang utak ko ay puno ng mga tanong. Sino ang nagpadala ng mensahe? Bakit? Anong panganib ang naghihintay sa kasal ng sarili kong anak? Sinubukan kong isipin na baka isa lang itong masamang biro, isang malupit na trip ng kung sino man, pero may isang bahagi sa akin, isang kutob na pinanday ng maraming taon ng karanasan sa negosyo, ang nagsasabing seryoso ito, isang tunay na panganib. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, muling nag-vibrate ang telepono ko, halos mapatalon ako sa aking upuan. Isang panibagong mensahe mula sa parehong hindi kilalang numero. Dahan-dahan kong binuksan ito, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ang nakasulat, ipaliwanag ko ang lahat mamaya, pero huwag kang umuwi ngayon. Magtiwala ka sa akin. Huwag umuwi. Ang dalawang salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Ang aking bahay sa Forbes Park, ang lugar na dapat ay aking kanlungan, ang lugar kung saan pinalaki ko si Isabel, ay bigla na lang naging isang lugar ng panganib. Bakit hindi ako pwedeng umuwi? Anong mayroon doon? Ang aking isip na sanay sa paghahanap ng lohikal na solusyon ay hindi makahanap ng sagot. Sumasalungat ang lahat ng aking natutunan sa buhay. Huwag magtiwala sa estranghero. Pero ang boses sa likod ng mga mensaheng ito, mayroon itong bigat, mayroon itong pakiramdam ng katotohanan. Tinawagan ko ulit ang numero, paulit-ulit, pero wala pa ring sumasagot. Para akong nakikipag-usap sa isang multo. Isang multo na alam ang lahat tungkol sa akin. Isang desisyon ang kailangan kong gawin. Isang desisyon na labag sa aking kalooban. Pero sinasabi ng aking kutob na ito ang tama. Imbes na imaneho ang aking Land Cruiser pauwi, kinuha ko ang aking telepono at tumawag sa The Peninsula, Manila. Kailangan ko ng isang kwarto para sa isang gabi, sabi ko sa reservation agent. Sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Para ngayon, sa loob ng ilang minuto, meron na akong kumpirmasyon para sa room 815. Ang desisyon ay biglaan, pero parang matagal ko na itong pinag-isipan. May isang bahagi sa akin na nagsasabing ang pagsunod sa babalang ito ay ang tanging paraan para protektahan ang aking sarili. Hindi ko tinawagan si Isabel o si Marco. Ayokong mag-alala sila nang wala pa akong sapat na impormasyon. Mas mabuting mag-isa muna ako mag-isip at harapin ang kasal bukas ng may kalinawan,
hindi kalituhan. Ang biyahe papuntang Makati ay parang isang panaginip. Ang mga gusali at ilaw ng trapiko ay lumalabo sa aking paningin. Paulit-ulit kong iniisip ang mga pangyayari sa araw na iyon, hinahanap ang isang paliwanag na hindi ko mahanap. Tinitingnan ko ang aking rearview mirror, naghahanap ng kung sinumang sumusunod kahit na hindi ko alam kung ano ang aking hahanapin. Ang lobby ng hotel ay marangya, puno ng mga kandelero at marmol. Ito ay isang mundo ng karangyaan. Pero pakiramdam ko ay hindi ako kabilang dito. Habang nag-check-in ako, isang pakiramdam ng pag-iisa ang bumalot sa akin. Sumakay ako sa elevator ng walang imik at pagdating ko sa room 815, ang katahimikan sa loob ay halos nakakabingi. Ang mga bintana mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng magandang tanawin ng syudad. Pero wala itong naidulot na aliw. Inilabas ko ang laman ng aking maliit na overnight bag. Isinabit ang aking extrang suit sa aparador na parang isang robot. Ang bawat kilos ko ay mekanikal, isang paraan para makontrol ang sarili ko sa gitna ng kaguluhan. Umorder ako ng room service. 2 beses. Isang steak na may kasamang mamahaling whiskey. Ang halaga ng whiskey na iyon ay mas malaki pa sa lingguhang sahod ng karamihan, pero hindi nito napawi ang pait sa aking lalamunan. Nanood ako ng balita pero wala akong naintindihan. Naligo ako ng matagal, umaasang aanurin ng tubig ang aking mga alalahanin pero hindi ito nangyari. Ang telepono sa tabi ng kama ay parang isang halimaw na nakatitig sa akin. Bawat oras, sinusubukan kong tawagan ang misteryosong numero, 7 beses. Walang sagot. Kung sino man ang nasa likod nito, kontrolado niya ang lahat. Siya ang magpapasya kung kailan kami mag-uusap. 11:47 na ng gabi nang subukan ko sa 8 pagkakataon. Nasanay na ako sa paulit-ulit na pagring, pero bigla, 11:50 na. Tumunog ang telepono ko, ang numerong iyon. Tumatawag ito sa akin. Sinagot ko ito sa unang ring, ang aking puso ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Hello? Hello Andres, si Benjamin Cruz ito? Ang pangalan ay tumama sa akin na parang kidlat. Benjamin Cruz, ang dati kong business partner, ang kaibigan ko, ang taong sinira ng sugal ang aming samahan 8 taon na ang nakalipas. Ang boses niya ay nagbalik ng lahat ng alaala. Ben, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Pagkatapos ng 8 taon, anong nangyayari? Pasensya na sa misteryo, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at mabigat. Kailangan kong makasiguro na ligtas kang kausapin. Nasa opisina ako ni Attorney De La Cruz kanina para sa mana ng tita ko. At Andres, may narinig ako. Isang bagay tungkol sa kasal ng anak mo. Isang bagay tungkol sa iyo. Ang baso ng whiskey sa aking kamay ay nagsimulang manginig. Ano ang narinig mo? Halos pabulong kong tanong. Hindi sa telepono, masyadong delikado, sagot niya. Magkita tayo bukas ng umaga, 10:00, sa Ayala Triangle Gardens. Mag-isa ka lang. At Andres, huminto siya sandali na nagdulot ng matinding kaba sa akin. Dalhin mo ang lahat ng importante. Mga papeles, password, lahat ng kakailanganin mo kung sakaling hindi ka makakauwi ng matagal. Bago pa ako makasagot, pinatay na niya ang linya. Naiwan akong nakatitig sa blankong screen ng telepono. Ang aking sariling refleksyon ay nakatingin pabalik. Sa labas, nagpapatuloy ang kasiyahan ng Biyernes ng gabi sa Makati. Pero ako, narito sa isang mamahaling kwarto ng hotel, pinag-iisipan ang posibleng pagguho ng lahat ng aking pinaghirapan. Bukas dapat ang araw ng kasal ni Isabel. Pero mukhang ito na ang araw kung saan malalaman ko kung bakit may isang taong gustong mawala ako. Ang bigat ng telepono sa aking kamay ay parang isang tonelada habang umuulit-ulit sa aking isipan ang boses ni Ben. 8 taon ng katahimikan ay biglang naglaho at ang natira na lamang ay ang pagkaapurahan sa kanyang tono at ang takot na namumuo sa aking dibdib. Tinawagan ko siyang muli. Hindi ako makapaghintay hanggang bukas. Kailangan ko ng mga sagot ngayon. Ben, ano ba talaga ang narinig mo? Tanong ko, sinisikap na patatagin ang aking boses. Ang negosyante sa aking pagkatao ay nangangailangan ng mga katotohanan,
mga detalye, mga ebidensya bago tanggapin ang isang bagay na kinatatakutan na ng aking kutob. Narinig ko siyang sinabi, nagsimulang magsalaysay si Ben. Ang eksaktong salita niya ay, matanda na yon at halos hindi na lumalabas ng bahay. Makakahanap tayo ng mga testigo tungkol sa mga problema niya sa memorya. Okay. Ang mga salita ni Ben ay parang sunod-sunod na suntok sa aking sikmura. Andres, patuloy niya, pinag-uusapan ng anak mo ni Isabel ang mga proseso ng guardianship kay Attorney de la Cruz. Nabanggit niya na ipapadeklara kanyang incompetent o wala sa tamang pag-iisip pagkatapos ng kasal. Imposible na sabi ko, pero ang salita ay namatay sa aking lalamunan, hinding-hindi gagawin yan ng Isabel ko. Kinuha ko ang notepad at ballpen ng hotel, nanginginig ang aking mga kamay habang isinusulat ang bawat salitang sinasabi ni Ben. Automatikong kumilos ang aking pagiging negosyante na kailangang idokumento ang lahat. Sana nga nagkakamali ako, Andres, pero halos 40 minutos akong naghintay sa waiting room nila. Sila ng fiancé niya, si Marco, detalyado nilang pinag-usapan ang lahat. Bumaba ang tono ni Ben. Paulit-ulit na binabanggit ni Marco ang halaga ng kumpanya. Nagtatanong siya tungkol sa mga proseso ng paglilipat ng negosyo, tungkol sa pag-aalis ng mga ari-arian bago pa man ang hearing para sa competency. Nabitawan ko ang notepad. Napaupo ako sa silya sa tabi ng desk. Ang aking mga binti ay biglang nanghina. Ang karangyaan ng room 815 ay biglang lumabo habang pinoproseso ko ang lahat. Ang aking anak, ang sarili kong anak, ay pinaplano ang pagnakaw sa pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Ano pa ang sinabi nila? Halos pabulong kong tanong. Andres, hindi ako tatawag kung hindi ako sigurado. Pinaplano ng anak mong ibenta ang kumpanya mo, huminto si Ben na tila nag-aalangan. Nakita ko silang may hawak na mga legal na dokumento. Hindi ito basta usapan lang, Andres. Mayroon na silang timeline. Muli akong tumayo, lumapit sa bintana at idinikit ang aking palad sa malamig na salamin. Ang syudad sa ibaba ay nagpapatuloy sa kanyang pagdiriwang habang ang mundo ko naman ay unti-unting gumuho. Paano ako naging ganito kabulag? Lahat ng mga komento niya tungkol sa aking pagiging makakalimutin, lahat ng suhestyon na pagod na ako, lahat ng alok na tulungan ako sa negosyo, bigla, lahat ng iyon ay nagkaroon ng ibang kahulugan, lahat pala ay paghahanda para sa sandaling ito. Salamat. Salamat sa pagbibigay alam mo sa akin, sabi ko. Ang mga salita ay tila hindi sapat. Andres, sabi ni Ben, alam kong hindi maganda ang naging paghihiwalay natin, pero siguro ang mga dating magka-partner ay dapat pa ring magtulungan. Nagka-problema tayo, pero hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo sa akin noong nagsisimula pa lang ako. Binigyan mo ako ng pagkakataon noong walang ibang naniwala sa akin. Nagsalin ako ng isa pang baso ng whiskey, nanginginig ang aking mga kamay. Uminom ako at ang init ng alak ay gumuhit sa aking lalamunan habang bumabalik ang mga alaala. Si Isabel na nagtatanong tungkol sa mga insurance policy noong nakaraang Pasko. Ang madalas na pagtatanong ni Marco tungkol sa halaga ng kumpanya, ang kanilang mga usapan tungkol sa aking humihinang kalusugan kahit na alam kong malakas pa ako. Nabanggit nila na may nakaschedule na silang mga medical evaluation, patuloy ni Ben. Sinabi na kilala ni De La Cruz ang mga tamang doktor, mga doktor na makikipagtulungan para ibigay ang tamang diagnosis. Ang baso ay dumulas sa aking kamay at nabasag sa sahig. Napatitig ako sa kumakalat na alak sa mamahaling marmol. Hindi ko makontrol ang panginginig ng aking mga kamay. Plinano na nila ang lahat. Ang kasal ay isa lamang palabas. Isang selebrasyon bago nila wasakin ang aking buhay? Ben, kailangan kong malaman ang lahat. Bawat salita na narinig mo. Sa sumunod na 20 minuto, isinalaysay ni Ben ang buong pag-uusap na may nakakawasak na detalye. Ang mga legal na dokumento ay handa na. Ang mga doktor ay nakausap na. Ang mga financial advisor ay nakaantabay na para sa pagbebenta ng mga ari-arian. Nakatatlong pahina ako ng mga tala na para bang naghahanda ako para sa pinakamahalagang negosasyon ng aking buhay. Dahil iyon talaga ito,
Isang laban para sa aking kumpanya, sa aking kalayaan, sa aking pagkatao. May isa pa, Andres, sabi ni Ben, may bagong bigat sa kanyang boses. Nabanggit nila na kikilos sila agad pagkatapos ng honeymoon. May sinabi sila tungkol sa pagkakaroon mo raw ng isang episode o atake sa reception ng kasal na bigla ka na lang daw malilito o magwawala. Plano nilang gamitin iyon bilang ebidensya. Ang kwarto ng hotel ay parang isang kulungan. Bukas ng gabi, dapat ay ihahatid ko si Isabel sa altar, ngingiti para sa mga litrato, magbibigay ng isang madamdaming talumpati. Pero sa halip, ako pala ay magiging parte ng isang palabas na magiging simula ng aking sariling pagkawasak. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang aking refleksyon sa madilim na bintana. Isang 70 taong gulang na lalaki ang nakatingin pabalik. Pero sa likod ng mga matang iyon, nag-aalab ang parehong determinasyon na nagtayo ng aking kumpanya mula sa wala. Gusto nilang wasakin si Andres Reyes. Wala silang ideya kung sino ang kanilang kinakalaban. Ang mga basag na piraso ng baso ay lumalangit-ngit sa ilalim ng aking sapatos habang pabalik-balik akong naglalakad sa kwarto ng hotel. Puno ang aking notepad ng mga nakakawasak na revelasyon mula kay Ben. Imposibleng makatulog. Ang isip ko ay tumatakbo, binabalikan ang 40 taon ng mga alaala. Sinusuri muli ang bawat interaksyon ko kina Isabel at Marco sa ilalim ng bagong lente ng kataksilan. Ang photo gallery ng aking telepono ay naging isang katalogo ng mga ebidensya na binaliwala ko noon. Noong Pasko, naroon si Marco, kaswal na nagtatanong tungkol sa mga insurance policy ng kumpanya. Sa birthday party ni Isabel noong Marso, nabanggit niya sa 3 magkakaibang kamag-anak ang tungkol sa aking pagiging makakalimutin. Bawat pagtitipon ng pamilya ngayon ay nagmumukhang isang operasyon ng pangangalap ng impormasyon. 2:00 ng madaling araw, nakita ko ang isang litrato mula sa hapunan noong mahal na araw. May ibinubulong si Isabel kay Marco habang hinihiwa ko ang hamon. Pareho silang nakatingin sa akin na may ekspresyong inakala kong pag-aalala. Ngayon, nakikita ko na ito bilang pagkalkula. Paano ako naging ganito kabulag? Palaging nagtatanong si Marco tungkol sa halaga ng kumpanya, sa mga ari-arian, sa mga makinarya. Si Isabel naman, sa mga nakalipas na buwan, ay palaging binabanggit ang aking mga ulyaning moments, kaya't nagsimula na rin akong magtaka kung talagang humihina na ba ako. Lahat ng kaswal na komento tungkol sa pagre-retiro, lahat ng suhestyon na pagod na ako, lahat ng alok na tumulong sa mga desisyon sa negosyo, lahat pala ay paghahanda. Kumuha ako ng isang bagong piraso ng stationery ng hotel at sinimulang idokumento ang mga pattern, ang mga tanong ni Marco tungkol sa insurance, ang mga komento ni Isabel tungkol sa aking pagkalito, ang kanilang madalas na suhestyon na dapat na akong magdahan-dahan. Ang whiskey ay nakatulong na patatagin ang aking mga kamay habang nagsusulat ako. Bawat revelasyon ay parang pagtuklas ng anay sa isang pundasyon na inakala kong matibay. Sistematiko nilang sinisira ang aking kredibilidad sa loob ng maraming buwan, marahil mga taon, para ihanda ang mga testigo para sa kanilang planong paghamon sa aking katinuan. 4:30 ng umaga, nakita ko ang litratong nagbigay linaw sa lahat. Sina Isabel at Marco sa aking birthday party, 2 buwan na ang nakalipas. Pareho silang nakatingin sa kanilang mga telepono habang binubuksan ko ang aking mga regalo. Sa likuran, halos hindi makita, ay isang business card sa ibabaw ng coffee table. Ang logo ng law firm ni Attorney De La Cruz. Pinaplano na nila ito bago pa man nila i-anunsyo ang kanilang engagement. Sumisikat na ang araw nang suriin ko ang aking mga tala. 23 pagkakataon ng kahinahinalang pag-uugali. 14 na tanong tungkol sa pananalapi ng kumpanya. 7 komento tungkol sa aking di umanong problema sa memorya. Ang pattern ay hindi maikakaila kapag alam mo na kung ano ang hahanapin. Nag-shower ako, pinili ang aking pinakakonserbatibong business suit. Ang araw na ito ay nangangailangan ng lahat ng kalamangan, kasama na ang psikolohikal na baluti ng isang profesional na anyo. Sa salamin, hindi isang matandang mahina ang nakita ko, kundi isang bihasang negosyante na naghahanda para sa pinakamahalagang deal
ng kanyang buhay. Ang biyahe papunta sa gusali ng opisina ni De La Cruz ay pamilyar. 12 ng beses na akong nakapunta rito sa loob ng mga taon. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Ngayon ako ay isang investigador na naghahanap ng ebidensya ng aking sariling pagkawasak. Agad akong nakilala ng receptionist. Mr. Reyes, mabutit na pasyal kayo. Gusto kong makausap si Robert tungkol sa aking huling habilin, sabi ko. Pinapanatili ang aking boses na kaswal. At mayroon lang akong ilang katanungan tungkol sa ibang legal na bagay. Si Robert De La Cruz ay lumabas mula sa kanyang opisina na kalahadang kamay. Matangkad, kagalang-galang ang tipo ng abogadong pinagkakatiwalaan ng mayayamang pamilya sa Maynila. Ang kanyang opisina ay may tanawin ng Pasig River, ang parehong ilog kung saan malapit gaganapin ang reception bukas. Robert, gusto kong suriin ang aking habilin, sabi ko habang nauupo. At sino pa ang nagtatanong sa iyo ng mga katulad na katanungan? Ginamit ko ang tono ng isang palakaibigang pag-uusisa. Sandaling natigilan si De La Cruz, ang kanyang profesional na ngiti ay bahagyang kumurap. Well, ang anak mo ay interesado sa mga proseso ng guardianship. Sinabi niyang nag-aalala siya sa iyong kalusugan. Gusto niyang maintindihan ang mga legal na option kung sakali. Naiintindihan ko, sabi ko. Anong mga dokumento ang hiningi niya? Naglabas si De La Cruz ng isang folder mula sa kanyang drawer. Mukhang masinsinan niyang pinag-aralan ang proseso. Nanatiling matatag ang aking mga kamay habang tinatanggap ko ang mga kinopyang dokumento. Pahina-pahina ng mga legal na pamamaraan para alisin ang kalayaan ng isang tao. Mga rekisito para sa medical evaluation, mga protocol sa paglipat ng ari-arian, mga proseso sa paghirang ng tagapag-alaga. Ito ay isang kumpletong roadmap para sirain ang buhay ng isang tao. Napakasipag talaga ng anak ko. Palagi siyang detalyado, sabi ko, tinatago ang aking pangingilabot. Nabanggit ba niya kung kailan? Nag-atubili si De La Cruz, halatang hindi komportable. Nabanggit niya na gusto niyang maintindihan ng husto ang proseso bago pa man lumala ang anumang kondisyong medikal. Pagsasalin, bago pa man sila gumawa ng ebidensya ng aking pagiging incompetent. Ang si Marco, kasama ba siya sa mga usapang ito? Ang fiancé ng anak mo ay maraming tanong tungkol sa mga proseso ng paglipat ng negosyo at proteksyon ng mga ari-arian sa panahon ng mga legal na paglilitis. Pinalikan ni De La Cruz ang kanyang mga tala. Mukha siyang maalam sa mga paraan ng pagtatasa ng halaga ng korporasyon. Ang lamig sa kwarto ay parang yelo. Pinag-aralan na nila ang lahat. Mga legal na pamamaraan, mga medikal na rekisito, pagtatasa ng negosyo, proteksyon ng ari-arian. Bawat aspeto ng kanilang pagnanakaw ay sinaliksik at inihanda. Robert, gusto ko ng mga kopya ng lahat ng bagay na may kinalaman sa batas ng guardianship para sa sarili kong pag-unawa, syempre. Naglabas ako ng aking wallet, kumuha ng 5,000 piso. At mas gusto kong bayaran ito ng pribado. Tinanggap ni De La Cruz ang pera ng walang komento. Pagkalipas ng 20 minuto, naglalakad na ako palabas-dala ang isang Manila envelope na puno ng ebidensya. Ang lahat ng sinabi ni Ben ay kumpirmado na. Ang aking anak at ang kanyang fiancé ay nag-orkestra ng isang komprehensibong plano para wasakin ako. Pero nagkamali sila. Inakala nilang si Andres Reyes ay isang pasibong biktima. Wala silang ideya na ang taong nagtayo ng isang imperyo sa konstruksyon mula sa wala ay malapit nang ipaalala sa kanila kung ano ang kaya niyang gawin kapag nanganganib. Tanghali na nang buksan ko ang pinto ng aming bahay sa Forbes Park. Ang Manila envelope na naglalaman ng mga dokumento mula kay De La Cruz ay nakatago sa aking briefcase, kasama ang paper bag mula sa Tiffany's na siyang nagsimula ng bangungot na ito. Isinabit ko ang aking coat, inilagay ang briefcase sa tabi ng mesa, normalidad. Iyon ang kailangan kong ipakita. Dad, saan ka galing? Nag-alala kami, hindi mo sinasagot ang mga tawag mo. Mabilis na lumabas si Isabel mula sa kusina, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Sa likod niya, si Marco ay
Mas mabagal na lumitaw, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang aking mukha, naghahanap ng mga senyales ng pagkalito. Nag-hotel ako, Red, sabi ko, hinahayaan kong magkaroon ng bahid ng hiya ang aking boses. Hindi ako makatulog sa bahay, alam mo na, bago ang kasal. Minsan, masyadong tahimik ang bahay mula nang mawala ang mama ninyo. Nag-iba ang tingin ni Marco. Medyo kakaiba yan, Andres. Baka dapat kang magpatingin sa doktor tungkol sa problema mo sa pagtulog. Ang kanyang tono ay may halong peking simpatsya, pero nahuli ko ang pagkalkula sa ilalim nito. Opo, Dad, nag-aalala kami sa iyo, sabi ni Isabel. Hinawakan ang aking braso ng may peking lambing. Naiwan mo dito ang telepono mo, buong gabi kaming tumatawag. Kinapako ang aking mga bulsa na may halong pagkukunwaring pagkalito. Naiwan ko ba? Ang tanda ko na talaga. Ang pag-arte na ito ay nangailangan ng lahat ng aking karanasan sa negosyo. Gampanan ang papel na inaasahan nila habang nangangalap ng impormasyon para sa aking kontra-atake. Nakita niyo ba ang mga susi ko? Sigurado akong inilagay ko. Nagkunwari akong naghahanap sa mesa sa mga bulsa ng aking coat kahit sa ilalim ng mga magazine. Ang mga susi ay nasa kamay ko pala sa buong oras na yon. Nagkatinginan si Isabel at Marco. Isang tingin na kumumpirma sa lahat ng sinabi ni Ben. Dinodokumento nila ang aking mga episode para sa mga medical evaluation sa hinaharap. Heto, Dad, sabi ni Isabel, itinuro ang halatang lokasyon sa ibabaw ng counter. Inilagay mo diyan pagpasok mo. Oo nga pala, salamat anak. Ngumiti ako ng may pasasalamat habang kinakatalogo ng aking isip ang kanilang mga reaksyon. Inilabas ni Marco ang kanyang telepono, marahil ay nagsusulat ng mga tala tungkol sa aking di-umanong pagkalito. Si Isabel naman ay pinagmamasdan ang aking mga kamay kung nanginginig ang aking mga mata kung may senyales ng pagkawala sa sarili. Pumunta ako sa kusina at sinimula ng aking karaniwang ritual sa pagtimpla ng tsaa. Ang mga pamilyar na kilos ay nagsilbing takip habang pinakikinggan ko ang kanilang pabulong na pag-uusap. Lumalala na, bulong ni Marco. Makukumpirma yan sa evaluation sa susunod na linggo, sagot ni Isabel. Buti na lang handa na ang mga papeles mula kay De La Cruz. Nakaschedule na pala ang aking mental competency evaluation. Mas mabilis kumikilos ang patibong kaysa sa inaasahan ko. Dad, bakit hindi ka muna umupo? Mukha kang pagod, sabi ni Isabel. Inaalalayan ako papunta sa paborito kong silya na para bang isa akong imbalido. Kami na ni Marco ang bahala sa mga paghahanda sa kasal. Actually, may gusto akong pag-usapan na importante, sabi ko. Ginagamit ang tono ng isang taong humihingi ng payo. Iniisip ko ang tungkol sa kumpanya. Ano ang mangyayari kapag masyado na akong matanda para pamahalaan ang lahat? Pareho silang lumapit, puno ng interes na parang mga buwitre. Huwag mo na munang isipin yan, Andres, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-assurance. Tutulungan ka namin pagdating ng panahon. Pero paano kung may mangyari sa akin? Paano kung hindi na ako makakagawa ng mga desisyon? Hinayaan kong magkaroon ng kahinaan ang aking boses. Tiwala ako sa inyong dalawa, pero nag-aalala ako sa pagiging komplikado ng negosyo. Dad, hindi mo kailangang mag-alala diyan, sabi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa hindi maitagong kasabikan. Pinag-aralan na ni Marco ang iyong mga kontrata, ang iyong mga kliyente. Mas naiintindihan namin ang negosyo kaysa sa inaakala mo. Talaga? Pinag-aralan ninyo ang mga kontrata ko? Nagkunwari akong humanga habang itinatala sa aking isipan ang kanyang pag-amin. Napakabuti ninyo pero ang ilan sa mga kasunduang iyon ay medyo komplikado. Actually, may nakita na akong ilang oportunidad para sa consolidation, sabat ni Marco. Ang kumpanya mo ay maaaring maging mas kumikita kung may tamang pamamahala. Kilala ko pa na nga ang mga buyer na handang magbayad ng napakagandang presyo. Napakakapal ng mukha nila, ganon sila katiwala sa kanilang plano na hayagan ng pinag-uusapan ni Marco ang pagbebenta sa pinaghirapan ko. Humigop ako ng tsa at tumango, ginagampanan ang papel ng isang tumatandang negosyante na nagpapasalamat sa kaalaman ng mga bata. Nag-vibrate ang telepono ko, parehong
Nakamasid sina Isabel at Marco habang nagkukunwari akong nahihirapan sa aparato, sinasadyang hawakan ito sa maling anggulo at pinipikit ang mga mata sa screen. Nahihirapan ka bang basahin yan, Dad? Tanong ni Isabel na may piking pag-aalala. Ang liliit kasi ng mga screen na ito, sabi ko, iniabot sa kanya ang telepono. Pakibasa mo nga para sa akin kung ano ang nakasulat. Ang mensahe ay mula kay Ben. Okay ka lang ba? Maging matatag ka. Spam message lang, sabi ni Isabel. Nang may kasinungalingan, pinura ang text bago ibalik sa akin ang telepono. Kinokontrol na nila ang aking mga komunikasyon. Dahan-dahan akong tumayo, inuunat ang aking likod na may halong pag-arte. Sa tingin ko, magpapahinga muna ako bago ang rehearsal dinner mamayang gabi. Nakakapagod ang araw na ito. Magandang ideya, Dad. Kailangan mo ng lakas para bukas. Hinalikan ako ni Isabel sa pisngi habang si Marco ay nanonood mula sa kabilang panig ng silid. Marahil ay inoorasan kung gaano katagal ang aking mga confusion episodes. Naglakad ako papunta sa aking study, sinasadyang gawing hindi pantay ang aking mga hakbang. Sa aking likuran, narinig kong nagsimula na naman sila ng isa pang pabulong na pag-uusap tungkol sa aking lumalalang kondisyon at sa kanilang pinabilis na timeline. Nang magsara ang pinto ng study, sa wakas ay nakawala ako sa aking pag-arte. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ko ang aking telepono. Pero sa pagkakataong ito, galit ang dahilan, hindi pagkalito. Ang pamilyar na mga pader ng aking study ay nagbigay ng pansamantalang kanlungan. Inactivate ko ang recording app ng aking telepono. Sinisigurado ang kalidad ng audio. Inilagay ko ang telepono sa bulsa ng aking polo, nakaturo paitaas ang mikropono at bumalik sa sala kung saan ipinagpapatuloy nila ang kanilang pagpaplano. Naniniwala silang isang litong matanda ang kanilang kaharap. Ang perception na iyon ngayon ang aking pinakamalakas na sandata. Bumalik ako sa sala, ang telepono ko ay ligtas na nakatago sa aking bulsa, tahimik na nagre-record ng lahat. Ang pakiramdam ay kakaiba, na parang ako ay isang espiya sa sarili kong pamamahay. Ang bawat salita, bawat kilos, ay bahagi na ngayon ng isang mas malaking dula. Sila ang direktor, pero ako ang may hawak ng tunay na script. Maayos na ba ang pakiramdam mo, Dad? Tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking pag-aalala habang tumitingin siya mula sa mga papeles na kanilang sinusuri. Mga papeles na tiyak na hindi tungkol sa kasal, base sa letterhead ng isang law firm na nasilip ko. Oo, mas mabuti na, sagot ko. Naupo muli sa aking paboritong silya. Ginamit ko ang tono ng isang taong nangangailangan ng katiyakan. Actually, gusto kong ipagpatuloy ang ating usapan tungkol sa kumpanya. Minsan, iniisip ko, tumatanda na yata ako para sa negosyo. Ano kaya ang mangyayari sa kumpanya kapag hindi ko na kaya ang pagiging komplikado nito? Sumandal si Marco ng may kasabikan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang lobo na nakaamoy ng dugo. Huwag kang mag-alala, Andres. Kami na ni Isabel ang bahala. Pinag-aralan ko na ang lahat ng iyong mga kontrata, ang proyekto sa Morrison, ang development sa Henderson, pati na ang mga kasunduan sa pag-upa ng mga makinarya sa Caterpillar. Ang kaswal niyang pagbanggit sa mga partikular na kontrata ay nagpatigil sa aking paghinga. Ang mga file na iyon ay nakakandado sa aking opisina. Paano niya nalaman ang mga iyon? Isang susi. Mayroon silang susi. O marahil ay kinuha nila ito nang hindi ko namamalayan sa isa sa aking mga ulyaning moments na sila mismo ang gumawa. Alam mo ang tungkol sa Henderson Development? Sabi ko, pinipilit na maging humanga ang aking boses sa halip na maalarma. Napakakomplikado niyan. Ang mga environmental permit pa lang? Nasuri ko na ang mga iyon, mayabang nasabi ni Marco. Pati na ang mga inaasahang kita, ang timeline para matapos. Lahat. Nakapagtayo ka ng isang napakagandang kumpanya, Andres. Pero mas magiging kumikita pa ito kung may tamang pamamahala. Tamang pamamahala, inulit ko sa aking isipan. Ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang pamamahala. Si Isabel ay tumango ng may sigasig. Dad,
Siguro dapat bawasan mo na ang pagtatrabaho. Kami na ang bahala sa lahat. Karapat-dapat ka nang magpahinga. Kaya niyo ba talagang pamahalaan ang isang napakalaking kumpanya? Ginawa kong pag-aalilangan at pag-asa ang aking boses. Siyempre, sabi ni Marco, ang kanyang kasabikan ay nagiging kawalang ingat. Kilala ko pa nga ang mga buyer na handang magbayad ng napakagandang presyo. Ang Consolidated Construction ay matagal nang interesado sa listahan ng iyong mga kliyente. Nanlamig ang aking dugo. Ang totoong halaga ng aking kumpanya ay hindi bababa sa 4 na bilyon at 500 milyong piso, ba 4.5 billion. Plano nilang ibenta ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko sa halos kalahati ng presyo. Marahil ay may malaking komisyon para sa kanila. 2 bilyon at 600 milyon. Dahan-dahan kong inulit na parang sinusubukang iproseso ang numero. Malaking pera yan. Oh, Andres, sapat na para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Ang kanyang mapangmatang tono ay nagtulak sa akin na gustuhin siyang itapon palabas ng bintana. Kami na ni Isabel ang bahala sa lahat ng detalye ng negosyo. Pwede ka nang mag-relax, mag-travel. Saan naman ako magta-travel? Tanong ko ng may inosenteng kuryosidad. Sa isang mainit na lugar, suwestyon ni Isabel, ang kanyang ngiti ay hindi maipinta. Siguro sa isang magandang assisted living sa Tagaytay, magaganda ang mga pasilidad doon. Assisted living, ikukulong nila ako habang nilulustay ang aking mga ari-arian. Ang telepono sa aking bulsa ay tahimik na nagre-record ng bawat salita ng kanilang kaswal na pag-uusap tungkol sa pagsira sa aking kalayaan. Mukhang maganda yan, ngumiti ako ng blanko habang iniisip ang kanilang kahihinatnan. Pero paano ang bahay ko? 35 taon na akong nakatira dito. Huwag kang mag-alala sa bahay, Dad. Kami na ang bahala sa pagbebenta nito. Ang boses ni Isabel ay puno ng pasensya na parang nagpapaliwanag sa isang bata. Masyado nang komplikado ang mga desisyong ito para pag-isipan mo pa. Inilabas ni Marco ang kanyang telepono at nagsimulang mag-scroll. Actually, dapat ko nang tawagan ang evaluation specialist. Sabi ni Dr. Santos, pwede niyang iusog ang appointment mo sa Martes kung kailangan. Dr. Santos. Nakaayos na pala sila sa isang particular na doktor, marahil ay isang taong binayaran nila o pinilit. Ang kanilang timeline ay mas mabilis pa kaysa sa babala ni Ben. Anong evaluation? Tanong ko na may perpektong pagkukunwaring pagkalito. Isang regular na check-up lang, Dad. Ang euphemism ni Isabel ay halos elegante. Gusto lang naming siguraduhin na malusog ka. Napakabuti ninyo, dahan-dahan akong tumayo, naglakad papunta sa kusina na parang isang matandang hirap na. Napakabuting mga anak ninyo, inaasikaso ang lahat. Sa aking likuran, narinig kong tinatawagan na ni Marco si Dr. Santos. Ang telepono sa aking bulsa ay kumukuha ng bawat salita habang pinag-uusapan niya ang pag-usog ng aking cognitive evaluation. Sa Martes ng umaga, 2 araw pagkatapos ng kasal, hindi na nila hihintayin ang honeymoon para simulan ang kanilang pag-atake. Ang kusina ay nagbigay ng perpektong acoustics habang naghahanda ako ng isa pang tasa ng tsaa na may sadyang panginginig ng mga kamay. Ang kanilang pag-uusap ay malinaw na naririnig mula sa sala. Perpekto ang Martes, sabi ni Marco sa kanyang telepono. Opo, lubos na nag-aalala ang pamilya sa lumalalang kondisyon niya, problema sa memorya, pagkalito, hirap sa mga komplikadong desisyon. Hindi siya papalag. Buo ang tiwala niya sa amin. Kumulo ang tubig habang idinagdag ni Isabel ang kanyang boses sa pagpaplano. Dapat ma-file na natin ang guardianship papers sa Miyerkules. Sabi ni De La Cruz, maaaring maging kasing aga ng Biyernes ang petsa ng korte kung magpapakita tayo ng matibay na ebidensyang medikal. 1 linggo. Plano nilang alisin ang aking kalayaan, ibenta ang aking kumpanya at ilagay ako sa isang institusyon sa loob ng 1 linggo mula sa kanilang kasal. Ang kanilang katapangan ay nakakagulat pero ito rin ang kanilang malaking pagkakamali. Inihayag nila ang kanilang buong timeline, ang kanilang mga pamamaraan, pati na ang pangalan ng kanilang korap na doktor.
Bumalik ako sa sala, dala ang aking tsaa, hawak ng 2 kamay, ang larawan ng isang matandang mahina. Narinig ko, nag-aayos kayo ng appointment sa doktor para sa akin? Isang check-up lang, Dad. Ang ngiti ni Isabel ay nagliliwanag sa peking pagmamahal. Mahal na mahal ka namin. Gusto lang naming siguraduhin na maayos kang naaalagaan. Patuloy na kumukuha ng ebidensya ang recording app habang tumatango ako ng may pasasalamat. Ginagampanan ang papel ng isang mapagtiwalang ama habang kinakalkula ng aking isipan ang eksaktong kalikasan ng kanilang nalalapit na pagbagsak. Gusto nilang patunayan na si Andres Reyes ay wala na sa tamang pag-iisip. Bukas, sa resepsyon ng kanilang kasal, matutuklasan nila kung gaano pa katalas ang kanyang isipan. Dumating ang Lunes ng umaga na may kakaibang linaw, ang uri ng linaw na dumarating lamang pagkatapos ng isang gabing walang tulog sa pagpaplano. Ginugol ko ang buong linggo sa pagsusuri ng bawat na record na pag-uusap, pag-aayos ng mga dokumento at paghahanda ng aking kontra-atake na may parehong metodolohikal na katumpakan na nagtayo ng aking kumpanya mula sa wala. Ngayon ang araw ng pagpapatupad. Ang biyahe papunta sa aking opisina ay tumagal ng 23 minuto. Dala ko ang 2 briefcase, isa na may karaniwang mga dokumento sa negosyo at isa pa na naglalaman ng ebidensya na sisira sa kinabukasan ng aking anak. Hindi nawala sa akin ang kabalintunaan na nagmamaneho ako para iligtas ang aking kumpanya mula sa sarili kong dugo. Ang aking assistant na si Marisa na ipinangalan ko sa aking yumaong asawa ay tumingin mula sa kanyang computer ng may profesional na pag-aalala. Mr. Reyes, hindi ko po kayo inaasahan ngayon. Hindi po ba't malapit na ang kasal? Sa Sabado ng gabi, oo, pero meron akong ilang kailangang asikasuhin muna, sabi ko. Marisa, pakilinis ang aking schedule hanggang tanghali. Mayroon akong ilang sensitibong tawag na kailangang gawin. Ang unang tawag ay sa Blackwood Investigations, isang firm na ginamit ko na noon para sa mga background check ng mga empleyado. James, si Andres Reyes ito. Kailangan ko ng komprehensibong financial background check sa 2 individual, si Marco Frazier at isang Dr. Santos. Oo, babayaran ko ang rush charges. Sa loob ng 1 oras, tumawag pabalik si James na may nakakawasak na impormasyon. Si Marco ay may utang sa sugal na nagkakahalaga ng 19 milyong piso, for the 19 million sa 3 magkakaibang kasino. Si Dr. Santos ay 2 beses nang inimbestigahan para sa insurance fraud bagaman hindi pa nahatulan. Mali ang pinili ng aking anak na mga kasabwat. Ang pangalawang tawag ay mas personal. Marisa, alam kong biglaan ito pero gusto kong mag-imbita ng ilang karagdagang miyembro ng pamilya sa kasal ni Isabel. Pwede mo ba akong tulungan na kontakin sila? Siyempre po, Mr. Reyes. Sino po ang tatawagan ko? Ang ate ko sa Cebu, ang kuya ko sa Davao, lahat ng mga pinsan. Gusto kong nandoon ang buong pamilya, huminto ako para magkaroon ng epekto. Ito ay magiging isang napaka-espesyal na selebrasyon. Hindi nila dapat ito palampasin. Ang husay ni Marisa ay humanga sa akin gaya ng dati. Sa loob ng 2 oras, nakontak na niya ang 37 kamag-anak sa iba't ibang probinsya. Karamihan ay nagulat sa huling minutong imbitasyon pero nanaig ang katapatan sa pamilya. Lahat sila ay darating. Ang ikatlong tawag ay nangangailangan ng mas maingat na paghawak. Thompson Audiovisual, si Andres Reyes ito. Magho-host ako ng isang malaking family event ngayong Sabado at kailangan ko ng professional na sound equipment. Oo, wireless microphones, isang mixing board, mga speaker na sapat ang lakas para sa 200 bisita. Ang pera ay hindi problema. Anong klaseng event po, Mr. Reyes? Isang wedding reception. Pero gusto ko ring magbigay ng isang napakahalagang talumpati. Kailangang marinig ng buong pamilya ang bawat salita ng malinaw. Pagsapit ng Miyerkules ng hapon, ang aking patibong ay naitakda ng may katumpakan na hahangaan ng isang military strategist. Ang venue ay pinalakihan para magkasya ang karagdagang 60 bisita. Ang profesional na audio equipment ay nakaschedule para sa paghahatid sa Sabado ng umaga. Ang peking background ni Dr. Santos ay dokumentado.
Ang mga utang sa sugal ni Marco ay na-verify. At pinakamahalaga, nakipag-ugnayan ako kay Lawrence Chen, ang pinakarespetadong elder law attorney sa Maynila para gumawa ng mga bagong legal na dokumento. Ang aking huling habilin ngayon ay nag-iiwan ng lahat sa Philippine General Hospital na may malinaw na lengguwahe na nagsasabing anumang pagtatangka na hamunin ang aking katinuan ay hahantong sa kriminal na pag-uusig para sa pandaraya. Huwebes dumating ang huling piraso ng aking puzzle. Isabel, iniisip ko ang tungkol sa regalo ko sa kasal mo. Tumingin siya mula sa kanyang laptop. Marahil ay sinusuri ang mga dokumento ng guardianship. Maganda na po ang mga hikaw, Dad. Hindi mo na kailangang magbigay pa ng iba. Actually, gusto kong magbigay ng isang talumpati sa reception, isang tamang talumpati ng ama ng nobya tungkol sa pamilya, tiwala at kinabukasan. Ngumiti ako ng may pagmamahal ng isang ama habang pinapanood ang kanyang reaksyon. Nag-imbita na rin ako ng ilang karagdagang miyembro ng pamilya, si Tita Margaret, si Tito Robert, lahat ng mga pinsan. Dapat itong maging isang selebrasyon na maaalala ng buong pamilya. Namutla ang mukha ni Isabel. Pero Dad, nagplano kami ng isang maliit na seremonya. Kalokohan! Kasal ito ng anak ko, gusto kong masaksihan ng lahat ang mahalagang okasyong ito. Hinaplos ko ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala sa gastos. Pinalakihan ko na ang venue at nag-ayos na ako para sa profesional na audio equipment. Maririnig ng lahat ang aking talumpati ng perpekto. Lumitaw si Marco sa pintuan, halatang narinig ang aming pag-uusap. Andres, baka mas maganda ang isang mas maliit na pagtitipon para hindi ka masyadong mapagod. Mapagod? Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Tumayo ako at niyakap silang dalawa na may halong pag-arte. Ang anak ko ay ikakasal sa isang napakabuting lalaki. Ang buong pamilya ay magkakasama at maibabahagi ko ang aking mga saloobin tungkol sa pag-ibig, katapatan at kung ano talaga ang kahulugan ng pamilya. Ano ang sasabihin mo sa iyong talumpati? Mahinang tanong ni Isabel. Marami akong kwentong sasabihin. Tungkol sa tiwala sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, tungkol sa katapatan sa mga relasyon, tungkol sa mga taong nagkukunwaring nagmamalasakit habang nagpaplano ng kataksilan. Ngumiti ako ng may kabaitan. Huwag kang mag-alala, mahal. Ilang linggo ko itong pinaghandaan. Ito ay magiging isang talumpati na hinding-hindi malilimutan ng sino man. Hinawakan ni Marco ang braso ni Isabel. Pareho silang nakakaramdam ng panganib na hindi nila matukoy. Ang kanilang kasal na inilaan bilang isang selebrasyon bago ang aking pagkawasak ay malapit ng maging entablado para sa kanilang pampublikong kahihiyan. Ang buong pamilya ay darating. Halos hindi makontrol ni Marco ang kanyang panik. Lahat ng importante, masaya kong kinumpirma. Mga tita, tito, pinsan, mga kasosyo sa negosyo, kahit ilang matatandang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Magkakaroon tayo ng halos 200 bisita para masaksihan ang espesyal na araw na ito. Naglakad ako papunta sa bintana. Sa Sabado ng gabi, sa harap ng lahat ng mahalaga, papatunayan ko na ang isip ni Andres Reyes ay sapat na matalas para wasakin ang sino mang mangmang na magtaksil sa kanya. Ang patibong ay nakahanda na. Ang mga manonood ay kumpirmado na. Ang ebidensya ay handa na. Ang natitira na lang ay ang pagpapatupad. Ang Riverview Banquet Hall ay eleganteng nakatayo sa tabi ng ilog. Dumating ako ng eksaktong 2:00 ng hapon, dala ang aking briefcase at ang paper bag mula sa Tiffany's na siyang nagsimula ng paglalakbay na ito 8 araw na ang nakalipas. Ang mga kristal na kandelero ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa mga puting mantel at sariwang bulaklak. Ang mga bisita sa kasal ay naghahalo-halo na may mga baso ng champagne. Ang kanilang mga tawanan ay umuugong habang ipinagdiriwang nila ang inakala nilang isang masayang pagsasama. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na malapit na silang makasaksi ng isang pampublikong paghatol. Mr. Reyes, isang binatang nakaitim na sutang lumapit sa akin. Ako po si David mula sa Thompson Audiovisual. Handa na po ang inyong sound system para sa testing.
Sinundan ko siya sa head table kung saan nakalagay ang mga wireless microphone sa tabi ng mga eleganteng plato. Ang pangunahing speaker system ay estratehikong inilagay sa buong hall. Tinitiyak na ang aking boses ay aabot sa bawat sulok. Walang makakaligtaan kahit isang salita. Ang mga mikropono ay automatikong kumokonekta sa iyong telepono, sir. Paliwanag ni David. I-activate lang ang koneksyon at anumang i-play mo ay maririnig sa lahat ng speaker. Perpekto, sinubukan ko ang mikropono. Narinig ang aking boses na malinaw na lumakas. Ang talumpati ko ngayong gabi ay medyo detalyado. Kailangang marinig ito ng lahat ng perpekto. Lumapit si Tita Margaret, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa saya. Andres, kamusta ka na? Napakaganda ni Isabel. Salamat sa pagdating, ate. Ito ay magiging isang hindi malilimutang araw. Niyakap ko siya ng mahigpit, tunay na nagpapasalamat sa kanyang presensya. Gusto kong narito ang buong pamilya para masaksihan ang isang bagay na napakahalaga. Dumating si Tito Robert, kasama ang ilang mga pinsan, lahat ay nagpapahayag ng kanilang kagalakan. Ang kanilang tunay na kaligayahan ay nagpadurog sa aking puso. Alam kong malapit ko nang wasakin ang kapayapaan ng pamilya magpakailanman. Ngunit ang hustisya ay nangangailangan ng mga saksi at ang pamilya ay karapat-dapat sa katotohanan. Andres, mukha kang tahimik ngayon. Ayos ka lang ba? Lumapit si Isabel sa kanyang nakamamanghang puting gown. Bawat pulgada ay isang nagliliwanag na nobya. Ang kanyang pag-aalala ay mukhang tunay, pagaman nakikilala ko na ngayon ang pagkalkula sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pagkukunwari. Masyado lang emosyonal, anak. Hindi araw-araw ikinakasal ng isang ama ang kanyang kaisa-isang anak. Hinalikan ko siya sa pisngi, nalalasahan ang alat ng sarili kong mga luhang itinatago. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ang aking maliit na babae. Ang kataksilan ay mas masakit kaysa sa aking inaasahan. Si Marco ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita, nakikipagkamay at tumatanggap ng mga pagbati. Napakabait ni Andres, narinig kong sinabi niya sa aking kapatid na si Robert. Mapalad kami na mayroon kaming isang matagumpay na negosyo ng pamilya na pagyayamanin pa. Ang sesyon ng litrato ay nangangailangan ng maingat na pagkontrol sa emosyon. Habang nagpo-pose para sa mga tradisyonal na larawan ng pamilya, ngumiti ako sa tabi ng aking anak at ng kanyang nobyo, habang lihim na idinodokumento ang mga huling sandali bago gumuho ang kanilang mundo. Mr. Reyes, gusto niyo po bang ibigay ang inyong talumpati pagkatapos ng hapunan? Tanong ng wedding coordinator. Siyempre, marami akong sasabihin tungkol sa aking anak at sa kanyang bagong asawa. Sinilip ko ang aking briefcase, tinitiyak na lahat ng ebidensya ay ligtas. Pakisigurado lang na bukas ang mga mikropono. Ito ay magiging isang talumpati na maaalala ng pamilya magpakailanman. Sa panahon ng hapunan, nagpaalam ako para sa huling paghahanda. Sa privacy ng banyo, binuksan ko ang aking briefcase at sinuri ang mga dokumento sa huling pagkakataon. Mga legal na papeles, mga na-record na pag-uusap, mga financial background check. Lahat ay handa na. Ang refleksyon sa salamin ay nagpakita ng isang taong binago ng kataksilan. Ang mapagmahal na ama, si Andres Reyes, ay malapit nang maging si Andres Reyes, ang negosyanteng naghahatid ng hustisya. Bumalik ako sa head table habang nagtatapos ang serbisyo ng dessert. 200 miyembro ng pamilya at mga kaibigan ang masayang nag-uusap, walang kamalay-malay na. Ang kanilang selebrasyon ay malapit nang maging isang korte. Sina Isabel at Marco ay nakaupo sa tabi ko, nagniningning sa kaligayahan at lihim na pananabik sa mamanahing yaman. Lumapit ang wedding coordinator. Mr. Reyes, handa na po kayo para sa inyong talumpati. Dahan-dahan akong tumayo, tinanggap ang wireless microphone ng may matatag na mga kamay. Unti-unting tumahimik ang mga pag-uusap. Ang mga nag-aabang na mukha ay bumaling sa akin. Inaasahan nila ang mga tradisyonal na sentimiento sa kasal tungkol sa pag-ibig at pamilya. Sa halip, malalaman nila kung ano ang mangyayari kapag may nagtaksil kay Andres Reyes. Lumapit ako sa mikropono habang ang bulwagan
ay bumagsak sa isang magalang na katahimikan. 200 saksi, profesional na audio equipment, komprehensibong ebidensya, perpektong acoustics para sa maximum na epekto. Dumating na ang sandali ng paghuhukom. Mga minamahal na kaibigan at kapamilya, ang aking boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong reception hall. 200 mukha ang bumaling sa akin, puno ng mainit na pag-asa. Ang mga baso ng champagne ay itinaas bilang paghahanda sa mga tradisyonal na pagbati tungkol sa pag-ibig at kaligayahan. Tunay na isang espesyal na araw ngayon. Ngumiti ako ng may kabaitan habang sina Isabel at Marco ay nagkatinginan, nalilito sa tabi ko. Isang araw ng katotohanan, ng pamilya at ng pagtuklas kung sino talaga ang mga tao kapag naniniwala silang walang nakatingin. Bilang ama ng nobya, gusto kong magbahagi ng ilang mahahalagang revelasyon tungkol sa pag-aasawa, tiwala, at sa sagradong ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Si Tita Margaret ay buong pagmamalaking ngumiti mula sa kanyang mesa, malinaw na umaasa ng mga nakakabagbag damdaming kwento tungkol sa pagkabata ni Isabel. Si Tito Robert ay itinaas ang kanyang baso ng champagne bilang paghahanda sa tradisyonal na toast. Walang sinuman sa kanila ang nag-aakala na masasaksihan nila ang pagkasira ng lahat ng kanilang inakalang alam tungkol sa aming pamilya. Ang pag-aasawa ay nangangailangan ng lubos na katapatan sa pagitan ng mag-asawa, patuloy ko, habang inilalabas ang aking telepono mula sa bulsa ng aking coat. Ito ay nangangailangan ng katapatan, respeto, at ang uri ng tiwala na nagpapahintulot sa dalawang tao na bumuo ng isang buhay ng magkasama. Sa kasamaang palad, may mga taong tinitingnan ang pag-aasawa ng iba bilang isang pagkakataon para sa pinansyal na pakinabang sa halip na isang emosyonal na pagsasama. Ang mga tao ay nagbulungan, sumasang-ayon, habang ang ngiti ni Isabel ay nagsimulang maglaho. Si Marco ay hindi mapakali sa kanyang upuan, nararamdaman ang isang panganib sa aking tono. Bago ko ibahagi ang aking mga pag-asa para sa bagong kasal, sa tingin ko ay dapat maintindihan ng lahat kung anong uri ng pagsasama ang ipinagdiriwang natin ngayon. Ikinonekta ko ang aking telepono sa audio system. Kamakailan, may natuklasan akong ilang interesanteng pag-uusap sa pagitan ng aking anak at ng kanyang bagong asawa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa reception hall. Lahat ay nakatuon sa akin, nararamdaman ang dramang malapit ng maganap. Sa head table, hinawakan ni Isabel ang braso ni Marco ng may lumalaking panic. "Dad, anong ginagawa mo?" Pabulong niyang tanong. "Ibinabahagi ang katotohanan, anak. Hindi ba't iyan ang ginagawa ng mga pamilya?" Pinindot ko ang play sa unang recording. Ang boses ni Marco ay pumuno sa hall na may nakakawasak na kalinawan. Matanda na yon at hindi na maiintindihan ang pagiging komplikado ng negosyo. Ibenta na natin lahat at mabuhay ng marangya habang naglalaway siya sa isang nursing home. Umalingaw-ngaw ang mga bulungan ng pagkabigla. Ang mga bisita ay nakatingin ng may gulat sa head table kung saan ang mukha ni Marco ay naging puti na parang papel. Tinakpan ni Isabel ang kanyang bibig na may nanginginig na mga kamay habang ang sarili niyang boses ang sunod na umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Si Dad halos hindi na lumalabas ng bahay. Makakahanap tayo ng mga testigo tungkol sa mga problema niya sa memorya. "Ito ang binalak ng aking mga mahal na anak," sabi ko, nang may kalmadong katumpakan. Naideklara akong wala sa tamang pag-iisip, nakawin ang aking kumpanya at ikulong ako sa isang assisted living. Habang nilulustay nila ang 40 taon ng aking pinaghirapan, sumabog ang kaguluhan. Ang mga miyembro ng pamilya ay tumayo, sumisigaw ng mga tanong at akusasyon. Ang mukha ni Tita Margaret ay nagpakita ng purong pangingilabot. Ibinagsak ni Tito Robert ang kanyang baso ng champagne sa mesa. "Isang hindi pagkakaunawaan lang yan," sigaw ni Marco, tumayo mula sa kanyang upuan na may desperadong galit. "Nalilito na si Andres, pinaghahalo-halo niya ang mga usapan." "Hayaan ninyong linawin ko ang anumang kalituhan," sagot ko. Inilabas ang Manila envelope mula sa aking briefcase.
Ito ang mga legal na dokumento na hiningi ng aking anak mula kay Attorney de la Cruz. Mga proseso ng guardianship, deklarasyon ng incompetence, mga protocol sa paglipat ng ari-arian, isang kompletong roadmap para sirain ang kalayaan ng isang tao. Itinaas ko ang bawat pahina ng ebidensya habang ang mga bisita ay nakatingin ng may pagkabigla. Ang masayang selebrasyon ng kasal ay naging isang korte kung saan ang hatol ay inihahatid ng may parang negosyong kahusayan. Bukod dito, patuloy ko, natuklasan ko na si Marco ay may utang sa sugal na nagkakahalaga ng 19 milyong piso, 19 million, sa maraming kasino. Ang kanilang plano ay ibenta ang aking kumpanya na nagkakahalaga ng 4.5 billion sa halagang 2.6 billion lamang para panatilihin ang pagkakaiba at bayaran ang kanyang mga utang. Sinira mo ang aming buhay, matandang baliw, sigaw ni Marco, na wala na ang lahat ng pagkukunwari. Sinusubukan ka lang naming tulungan. Tulungan ako? Tumawa ako ng walang katatawanan. Nakaschedule na ang aking mental competency evaluation sa Martes ng umaga at si Dr. Santos, ang napili ninyong evaluator, ay 2 beses nang inimbestigahan para sa insurance fraud. Marami pang bulungan at pangingilabot ang kumalat sa mga tao. Kaya naman, sabi ko nang may pagtatapos, pinago ko ang aking huling habilin kahapon. Ang aking ari-arian ngayon ay mapupunta ng buo sa Philippine General Hospital. Ang aking anak at ang kanyang asawa ay walang mamanahin kundi ang mga kahihinatnan ng kanilang kasakiman. Humagulgol si Isabel, ang kanyang makeup ay kumalat sa kanyang mga pisngi. Dad, please, maipapaliwanag namin ang lahat. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Ito ay eksakto sa iniisip ko. Ibinaba ko ang mikropono. Pagkaginang at Ginoo, salamat sa pagdalo sa dapat sanay isang selebrasyon. Sa halip, nasaksihan ninyo ang hustisya. Ang marangyang resepsyon ng kasal ay natunaw sa kaguluhan, habang ang mga miyembro ng pamilya ay pumipili ng panig. Ang mga kristal na baso ay nabasag sa marmol na sahig, habang sumiklab ang mga pagtatalo. Nakatayo ako sa head table, pinapanood ang pagkawasak ng aking pamilya habang hindi nakakaramdam ng kasiyahan o pagsisisi. Ang hustisya ay naihatid na, ang kasal ay tapos na. Ang paghuhukom ay nagsimula na. Mabilis na nawalan ng tao ang reception hall, parang isang malakas na bagyo na dumaan at nag-iwan ng wasak na tanawin. Ang dating puno ng masasayang tawanan at musika ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng paminsan-minsang tunog ng nabasag na kopita sa sahig, ang mga naiwang pagkain sa mesa, ang mga palamuting bulaklak na unti-unti nang nalalanta. Lahat ay naging tahimik na saksi sa pagkawasak ng isang pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit sa akin si Isabel. Ang kanyang mamahaling wedding gown ay nabahira na ng luha at natapong alak. Humagulgol siya. Dad, kailangan mo kaming pakinggan, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang po ito. Sinusubukan ka lang naming protektahan. Protektahan ako? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Paano naging proteksyon ang pagpaplano na ideklara akong wala sa tamang pag-iisip? Paano naging pag-aalaga ang tangkang pagbebenta ng aking kumpanya sa mas mababang halaga? Sa likod niya, si Marco ay parang isang hayop na nakakulong. Galit at desperasyon ang mababasa sa kanyang mukha. Sinira mo ang lahat, sigaw niya. Sinira mo ang kinabukasan namin dahil sa baluktot na paghihiganti mo. Ang kanyang tunay na kulay ay lumabas na. Hindi pag-aalala, hindi pagmamahal, kundi purong kasakiman. Nanatili akong nakaupo sa head table, kalmadong inaayos ang aking mga dokumento. Sila ang nagsasalita, pero ang mga boses na naririnig ko ay ang mga boses mula sa recording. Ang kanilang mga salita ngayon ay wala ng halaga. Lumapit ang aking kapatid na si Margaret, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan at determinasyon. Andres, sabi niya, tama ang ginawa mo. Ang ganitong uri ng kataksilan ay walang kapatawaran. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting aliw, isang kumpirmasyon na mayroon pa ring nakakaintindi. Dahan-dahan akong tumayo.
kinuha ang aking briefcase at naglakad patungo sa labasan. Saan ka pupunta, Dad? Desperadong sigaw ni Isabel. Huminto ako sa may pintuan at hinarap ang anak na minahal ko ng higit pa sa aking buhay. Uuwi, mayroon kayong 48 oras para kunin ang mga gamit ninyo sa bahay ko. Pagkatapos noon, bahala na kayo sa sarili ninyo. Dad, please, pamilya tayo. Ang salitang iyon, pamilya. Ang pamilya ay hindi naninira ng kapwa para sa pera, sabi ko. Ang aking boses ay matatag ngunit puno ng pait. Ang pamilya ay nagpoprotekta at nagtutulungan. Pumili kayo ng ibang landas. Naglakad ako palabas sa malamig na gabi ng Maynila, iniwan sila sa gitna ng mga guho ng kanilang kasal at ng kanilang mga kasinungalingan. Sa labas, naghihintay si Ben. Tumango lang siya sa akin, isang tingin ng pag-unawa. Habang minamaneho ko ang aking sasakyan palayo, ang aking Land Cruiser ay nag-iisa na lang sa malawak na paradahan, isang malinaw na simbolo ng aking bagong katotohanan. Nanalo ako sa digmaan. Nailigtas ko ang aking pinaghirapan, ang aking dangal, ang aking kalayaan. Ngunit habang tinatahak ko ang daan pauwi sa isang bahay na ngayon ay magiging mas tahimik kaysa dati, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Nanalo si Andres Reyes. Pero sa anong halaga? Ang tagumpay ay may lasa ng abo, isang mapait na paalala na para makuha ang hustisya, minsan kailangan mong isakripisyo ang mismong mga taong pinakamamahal mo. At ang kalungkutan, iyon ang presyo ng aking tagumpay.